Ang pagninegosyo ay hindi para lang sa mayayaman. Ang pagninegosyo ay pwede rin kahit tayo ay nakisahirap. We are delighted to have you here at the Phil SME Business Show. This is a business podcast and vodcast dedicated to help SME business owners like you boost your business. Get ready for another power-packed episode of the Phil SME Business Show. Today, we're talking to Patrick Saburit, President of Child Med Philippines, an award-winning leader in trusted healthcare product supply, recently honored at the second Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards. With a mission to deliver top-quality products and build lasting relationships, Patrick is raising the bar in healthcare distribution and service excellence. Guiding the conversation is Angie Quadra Balibay, Phil SME's Director for Organizational Success. From industry recognition to business resilience, this episode is designed to help you grow with purpose and lead with impact. Stay tuned for a few messages from the sponsors that made this episode happen. Make your brand pop with Cine Haraya Food Photography. Make your product stand out from the crowd. Cine Haraya. We take photos that sizzle and sell. What does success mean to you? A corner office or an office around the corner? With Regis, you can work close to home and still be successful worldwide. To find your ideal Regis office, co-working space, or meeting room at more than 38 locations in the Philippines, visit regis.com. Boost your business by joining the next Philippine SME Business Expo. Meet face-to-face with over 120 exhibitors. Explore 180 business solutions. Network with 10,000 SME business owners, startups, and entrepreneurs. And learn new business trends from industry leaders. Join the Philippines' biggest expo, conference, and networking event. For more information, visit www.philsme.com. This is Angie Quadra Balibay. Welcome to the Phil SME Business Show. Sa episode natin ngayon, we have a very special kapwa Pilipino. His heart is, in the right place. Pakilala mo ang sarili mo sa ating audience. Ay, magandang hapon mga kababayan. Ako si Patrick Saburit, owner ng Child Med Philippines. Patrick, alam kong madalas kang pumunta sa Phil SME Expo bilang visitor. Nakakatuwa nito, balik ka ng balik, di ba? What is it about the Phil SME Expo that you keep coming back? Yeah, kasi kaya ako bumabalik lagi sa Phil SME Expo, no? Dahil gusto ko makakita ng may mga new innovation and new trends na ipinapakita, hindi lang dun sa mga conferences. May binabanggit sila kung paano palaguin pa yung negosyo and paano tayo makakakuha ng mga tinatawag na yung network. Kasi importante yung network and then kung paano tayo makipag-collaborate sa mga nagtayo ng mga booth doon, sa mga negosyante or mga businesses na may booth. Naghahanap kasi ako ng mga innovation and like kasi yung company namin tagline is your partner in innovation. Gusto namin yung company namin, lahat ng ino-offer naming service sa mga hospitals and not only the hospitals, sa lahat ng mga customer natin and kliyente na innovative yung products. Bakit ka nakatutok yung business mo sa medical, wellness, and health? Para at least kahit yung ordinaryong Pilipino na hindi middle income o mababa pang income, maka-avail ng ganitong serbisyo. Kasi napakamahal magpa-hospital. And then, hindi lahat lahat ng Pilipino naka-avail at makita nila yung kanilang kalusugan kung healthy ba sila or hindi. So, ang dami nang namamatay sa Pilipinas na hindi nila alam kung ano yung cause of death nila. Bila na sila namatay kasi nga hindi sila natuunan ng kanilang kalusugan. Paano mo hinahanap yung mga solusyon na yon? Philippine-made ba lahat? Philippine innovation o galing sa... Galing din sa ibang bansa. Lahat ng produkto na kasi wala pa tayong kakayanan ang Pilipinas na magkaroon ng mag-manufacture ng mga produkto pang medical. Lahat ng produkto natin galing sa ibang bansa lahat. So, hopefully, sa pagdating ng panahon, in the future, ang Philippines mismo ang nagkakaroon ng mga medical device and equipment na mag-create, Actually, nung pandemic natin, nagkaroon na yung mask. Yung mask na, face mask, may ginawa na sila, meron na tayo dito. Pero hindi yun sapat yung face mask. So, dapat magkaroon tayo ng mga medical equipment na gawa talaga sa bansa natin para hindi na kami bibili abroad.
Parang hindi ang yumayaman yung ibang bansa. Dapat Pilipinas naman. Kasi ang Pilipinas, maraming resources. Kung kakayanin talaga, no? Kung ipa-priority yung kalusugan ang health sa bansa natin, walang mamamatay na Pilipino na sa sakit. Lahat pabubuhay at tatagal pa ang buhay. No? Kaya kami bilang isang negosyante, so naghahanap pa rin ako ng mga produkto na makakatulong sa mga Pilipino. So, naghahanap ka ng mga produkto that are very good for, maintaining health ng mga kababayan. Natin. Paano nila na-access yung mga product mo? May store ka ba? O online ka? We don't have a store. So, meron kaming Facebook page. Pwede kami doon hanapin. Or ako mismo, nagla-live ako minsan. Makikita naman nila yung produkto and share. May selling din online. And hindi ganon ka-consistent yung selling online. Most minsan na lang through Facebook or website, through sharing o network, na nakikita nila si Kyle Med. Yan. Pag-usapan natin yan. Itong Kyle Med, ano ang business nyo? Kwento mo sa amin. Binabanggit mo yung Kyle Med, no? Bakit mo siya sinimulan, yung business na yun? So si Kyle Med, ang origin niya from the name of my daughter and the name of my son. That's why it's Kyle Med, Kyle, and then Khalid. So kinonvey namin ng asawa ko, habang nakahiga kami sa pinag-iisapan namin kung ano bang magandang pangalan ng negosyo. So, naisip niya namin na ipag-combine yung pangalan ng anak namin, babae at lalaki. So, Kyle and Khalid. So, doon na-combine yung Kyle Med. Nilagyan lang namin kasi medical, kaya may med. And then, before kasi ang pangalan Kyle Med Medical Equipment and Supplies Trading, napakahaba. So, yung iniregister namin siya sa SEC. So, sabi ng SEC, ang haba ng pangalan. So, iklian mo, kaya ginawa namin Kyle Med Philippines. Minsan, napagkakamalang kami international companies. Ako, hindi, 100% Filipino-owned. Kasi Kyle Med. May katunog din sa China, sa ibang bansa na Kyle. And then, sabi ko, hindi, nag-iisa yan. Kyle Med Philippines. May kinalaman ba yung mga bata doon sa klase ng product na ino-offer nyo? Ini-involve din namin sila dun sa business and may kinalaman din. Oo. Kasi family business Family ito, business, no? yeah. So, ano ang ino-offer nyo? Ang ino-offer namin dito yung mga medical equipment, medical devices, yung mga new innovation. Meron din kaming product na endoscopy capsule. Capsule na iinumin mo lang, so makikita yung mga abnormalities inside your stomach, large intestine, and small intestine. Nung bago ako nag-start, nag-empleyado muna ako sa mahabang panahon. So, nagtrabaho ako sa bangko, naging utusan, tapos na hotel, tapos yung nakilala ko yung asawa ko, kasi nurse siya. Doon ako nagkaroon siya nag-involve sa akin na mag-medical rep, med-rep, tinatawag na medical representative. So, kasi doon, bago ka mag-medical representative, pag-train ka muna ng company, yung anatomy, ganun. Wala naman alam sa anatomy. So, nag-aral about health, kung saan mapupunta kapag uminom ka ng gamot, ano yung pagdadaanan. So, hinasa ko yon, training, and katindaw ng mga training, tapos basa ng mga libro, kung ano ba talaga yung pinapasok kong trabaho. 18 years akong med-rep, hindi kasama yung pag-work ko sa bank, hindi kasama pag-work ko sa hotel, medical representative. Then doon lang, after 18 years, kasi sawa na ako mag-empleyado. Dahil ang hirap mag-empleyado talaga kapag hindi mo nagawa agad yung timeline na hiningi sa'yo ng mga boss. So, nung pandemic time, birthday ko, nag-resign ako sa company ng 2019, March 13, 2019, nag-resign ako. And then, pandemic time, 2020, bago ko pala mag-medrep ay magtayo ng business, nagtinda muna ako ng mga burger. Burger, hamburger. Kasi doon yung binata naman ako, nagtitinda na talaga ako ng burger. So, pag umaga, hiningi ko yung order ng mga customer. And then afternoon, lulutuin ko na, alas 2, lulutuin ko na, and then deliver ko na bandang 3 o'clock. So, sabi ko, hindi to sapat. So, nag-strand, nagkaroon ng pandemic, sakto nagkaroon ng pandemic. Pero doon naging masaya na nagkaroon ng pandemic, nagnegosyo ka. Kasi ang daming namamatay, ang daming sakit. So, yun na, unti-unti. Alam mo, first PO ko noon, hindi ka mapaniwala, 750 pesos sa government. Government, 750 ang first PO ko noon. Ngayon, dire-diretso na. Kasi walang umiikot na ahente. So, ako lang lakas ng loob din. Pupunta ako sa ospital para ibenta yung produkto ko, ano ba yung offer ko. Una, dito lang ako bumibili, local.
Ngayon sabi ko, ay bakit di ko kaya ako mag-import? Kasi kaya naman pala. Nag-import na ako. And then yung first PO ko na in-order abroad, 1 month kami hindi makatulog ng asawa ko kasi hindi namin alam kung darating yung produkto. Kinakabahan kami, hindi namin alam. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos dumating. Eh, ang hirap na rin kontakin yung supplier, pati yung forwarder. So, dumating din sa awa at tulong. Doon. Pati yung kliyente ko, hindi rin makatulog kasi hindi rin siya, nag-aalala din siya. Kasi pandemic, hindi kayo makapunta para mag-check, Yes, no? nag-aalala din. So, umaasa kayo ng online na kayo nag-uusap o call. Oo, online lang. Kakabaka kung totoo yung supplier mo. Kung totoo yung supplier. Kung dumating siya, Nakahinga kami. Andar na kayo? Andar na kami, dire-diretso na. Ayan, ano na ako. Pero may time pa rin talaga na may mga manlulokong supplier pa rin abroad. Hindi darating yung produkto mo, ganyan. ngayon, wala nang pandemic, bumibisita ka na kasi galing ka lang abroad, di ba? Bumibisita na ako ngayon, nakikita ko na kung yung manufacturing talaga nila, binibisita ko na sila. So, na-check mo na mismo yung supplier. Yung supplier So, standard na yan ngayon. Pag overseas yung supplier, but chine-check mo talaga ko na. physically. Yes, opo. Kapag talaga, malakihan na. Kasi yung mga Chinese, hindi naman nagpapayag na utang eh. Lahat. Bayaran mo muna bago nila i-process yung order mo. Ganon. So, kamusta ka bilang entrepreneur, no? Kailangan mong may pondo para bumili ng Kailangan may item. cash flow eh. Oo. May time na How are you handling yung cash flow? Yung cash flows ko, so far so good. May time na hindi naman totally negative. Lumiliit yung cash flow. Kasi may tendency na meron kang in-order from abroad na hindi dumating dahil na kasi ship eh, na pirata. Buti na lang, may gano'n, nangyayari talaga yun. Buti na lang may insurance. So, may order ka, tapos pipiratahin, may ibang gustong kumuha. Na pirata. Nangyari na sa'yo? Nangyari na ako talaga sa akin. Ano ginawa mo? May insurance lang, umasa sa insurance. Kinover na insurance. Tapos sige lang, tiwala ka lang. Tiwala lang. Oo nga. Then, sabi ko naman, may awa ang Diyos, di mapabayaan. Sabi nga, pag gumawa ka talaga ng mabuti sa kapwa, hindi ka nanloloko, hindi ka nandadaya, babalik at babalik sa'yo. So, yun. Puro kabutihan lang talaga ang ginagawa namin. Patas lang. Sabi mo, napagod kang maging empleyado, tapos ngayon nagnenegosyo ka na. Marerekomenda mo ba yung pagnenegosyo sa ibang mga Pilipino na empleyado? Katulad ng dati. Yeah, ako empleyado. Actually, ito, singit ko lang. Nung time ng pandemic, 3 beses ako nakakuha ng ayuda. Yung pinang-ayuda na nakuha ko ay nung pinang-start namin. Yung iba ay maniwala. Totoo. Sabi ko, hindi lang naman ang mayaman ang pwede magnegosyo eh. Kahit mahihirap kami, hindi man ako lakas sa yaman. Mahirap kami. Actually, kahit isang tukarin kami nung panahon. Pero, di ba, natatakot din ako magnegosyo kasi dapat mayaman ka bago ka magnegosyo. Hindi pala. Tandaan natin ito mga kababayan ko, no? Ang pagninegosyo ay hindi para lang sa mayayaman. Ang pagninegosyo ay pwede rin tayo, kahit tayo laki sa hirap, pwede tayo magnegosyo. Di ba? Kung makakatanggap tayo ng ayuda from the government, ipang-negosyo natin, kung makukuha natin, wag natin wala naman akong pakialam, di ko naman kayo minamandate na yung nakuha niyong ayuda is ipang-negosyo nyo. Hindi naman. So dapat maging business-minded tayo na itong ayuda na to na nakukuha natin sa government, ipang-negosyo natin. Kahit maliit na negosyo, ipang-negosyo natin. Huwag tayo matakot. Normal lang na magkaroon talaga ng pagsubok sa pagdinegosyo. Lagi, di ba, itong panahon natin, ayuda. So, inegosyo natin. Inegosyo natin siya. Wag natin ipang-sugal, wag natin ipambili na kung ano-ano sa luho. Pang-negosyo natin, kahit maliit. Pag nagnenegosyo ka, magandang strategy ba yung may mga promotion o offer? Ginagawa mo rin yun? Ginagawa ko din yun. Anong baon mo para sa ating mga audience? Meron kang offer? So, meron kami ngayong business opportunity na binibigay. Yung worth 2,500 mo. Pwede mo lang palaguin. Yung aming Synergy, yung food supplement namin na nagawa siya sa guava and guayabano, made in the Philippines. So, 2,500 mo, meron ka ng 5 bote na by 60s, tapos, by 30s, and then, 4 na bote na by 60s, and 5 bote na by 30s. Pwede nga rin negosyo yun. Kumbaga, bumalik sa'yo 3,250, babalik sa'yo 3,500, meron ka ng kita pa rin na kulang-kulang 1,000 sa 8 boteng peraso ng Synergy.
Paano nila ma-avail yan, yung offer mo? Maaari kayong bumisita sa aming Facebook page, Kyle Med Philippines. Pero pwede rin kayo sa aming website, kylemed.com. Bisitahin nyo lang kami. O kaya hanapin mo yung aking pangalan, sa Burit Patrick. Makikita nyo na ako. Magre-reply naman ako. May baon ka ba raw na biro, joke? Stay tuned for a few messages from the sponsors that made this episode happen. Looking for an easy way to connect with your customers? Benchmark Email makes email marketing simple and powerful. Create stunning emails, reach your audience effortlessly, and see real results. Start for free today and discover how easy it can be. Visit benchmarkemail.com and let's grow your business together. A lot of people ask me how I got here. And in all businesses, there are always going to be hiccups. But each time I miss a window or hit a bump in the road, I remember why I kept going. Just being able to do what I really want to do. Security Bank believed in me. Let's get to work. May baon ka ba raw na biro, joke? Kasi masyado tayong seryoso no? Oo. Pampangiti lang sa ating mga nanonood. So, yun nga, kung magne-negosyo tayo, no? Yung ayuda, ayuda time, di ba? Ayuda year. Inegosyo lang ho natin. So, hindi ko alam kung joke ba siya o ano eh. Basta... Pero iisipin nga ng mga tao, parang joke ba yun? Na ayudang ginamit mo? Yeah. Bakit mo naisip yun? Sa halip, di ba ang ayuda parang pambili ng pagkain, kasi naka-lockdown tayo. Ba't naisip mo na ilagay sa negosyo yun? Kasi nung time nun, wala tayong mga lapitan na iba. So, bakit hindi natin palaguin yung binibigay ng gobyerno na ayuda sa atin? Ganun ang iyong mindset. Ay, mindset ko kasi, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maging empleyado. Pwede naman, kung tayo isang empleyado, ngayon na mamasukan sa ating mga kumpanya, pwede kayong magnegosyo, maging entrepreneur. So, hindi naman, wag niyo lang, kasi sinasabi nila is conflict of interest from the company. No, pwede tayo magnegosyo kahit tayo empleyado. Di ba? Wag niyo lang kakalabanin yung kumpanya nyo, same products. Ito ang tanong ko sa iyo. Mahaba na yung iyong karanasan. Sa buhay, maraming klaseng trabaho, naging empleyado, naging entrepreneur at ngayon entrepreneur. Kung nag-try ka ng maliliit na business, ngayon may kang full-fledged na na business. Anong pwede mo ibahaging life lesson o advice o tip para sa ating mga nanonood? So, ganito lang po ang life lesson. Kapag ginawang ka ng masama, gugantihan mo ng kabutihan. So, kapag niloko ka, gantihan mo, wag mo lolokohin din. Wag ka man loko. Gantihan mo ng kabutihan lang. Kaya nga ang sabi lagi, gumawa ng kabutihan. Laging pag-ibig ang atin yan. Para ang Diyos, hindi tayo hiwalayan. Kasi kapag ginawang ka na ng masama, tapos gantihan mo ng masama, hihiwalayan tayo ng Diyos. Yun po. Kaya ito mga kababayan, kahit anumang mga panluloko ng mga tao sa atin, kasi unang-una, ang pagkakatiwalaan mo lang sarili mo, sarili natin pagkakatiwalaan natin, no? So, pag ginawan tayo ng mali, huwag natin gawan ng mali din, yung nanggawa sa atin ng mali. Palitan natin ng kabutihan. See you at the 17th PhilSME Business Expo Entrepreneur and Franchise Edition this coming November 2025 at World Trade Center. See you there, mga kababayan. If you like this show, like and tap the follow button. Please feel free to leave us a review before you go, as this will definitely help more SME business owners in the Philippines. Thank you. Until the next episode.